Lagda na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinihintay para mapagtibay na ang panukalang 2024 national budget. Kahapon ay niratipikan na ito kung saan pangunahing tututukan ay ang pagtugon sa kahirapan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang nilalaman pa niyan alamin sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas live. Angelique, niratipikahan na nga ng Senado at ng Kamara ang panukalang 2024 national budget at pagtitiyak ng mga mambabatas, tutugon ito sa ilang suliranin na kinahaharap ngayon ng ating bansa. Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kailangan ay tuluyan ng papasa ang panukalang 2024 national budget matapos ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report ng pambansang pondo. Pagtitiyak ng mga mambabatas, tutugon ng budget sa problema sa inflation at kahirapan. Tutugunan din ito ang mga programa sa agrikultura, kalusugan, edukasyon na prioridad ng budget at infrastruktura. Pagtutuon ng pansin din ito ang pagpapalago ng ekonomiya at maliliit na negosyo. Inaasahan po natin na makakatulong ang budget na ito para maabot sa pangunguna ni Presidente Marcos ang bagong Pilipinas na pinapangarap ng bawat Pilipino. We are confident that this budget will provide certainty and hope during these uncertain times. Pagtitiyak pa ng mga mambabatas, aagapay din ito sa mga kapuspalad at isa sa laman ng budget ay ang programa para sa ayuda. Mga bagong programa, yung AKAP po, Ayuda sa Kapos Nakita Program. Under AKAP, mabibigyan ng ayuda ang mga tinatawag natin na near poor na kumikita lang ng 23,000 pesos or less. Yan po ang bagong programa ng ating administrasyon ni Speaker Martin Romualdez. Gayunman may ilang mambabatas na tumayo kahapon para ilabas ang sentimiento sa ilang programa na umano'y hindi nabigyan ng budget. Nakakaalarma na makitang hindi naaprubahan ang mga sinusulong nating proteksyon para sa mga drivers sa pondo ng PUV Modernization Program. Napagkasunduan din ng mga mambabatas na hindi na ibabalik ang confidential funds ng ilang ahensya ng gobyerno. Samantala, Angelique, kumpiyansa naman ng Department of Budget and Management na aaprubahan ng Pangulo ang panukalang 2024 national budget. At nagpapasalamat ang DBM sa liderato ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso sa mga bagong development na ito. Angelique? Okay, so Daniel, ibig ba sabihin nito wala nang pwedeng isingit, idagdag, baguhin dahil naratipikahan na ito ng Senado at ng Kongreso? Yes, Angelique, kasi ang Kongreso, yan yung tinatawag nating merong power of the purse. Kumbaga sila yung may mandato na kung may babaguhin man sa budget o wala. Pero nasa kamay na ngayon ng Pangulo kung ito ay aaprubahan or meron din namang kapangyarihan ng ating Pangulo na i-veto yung mga ilang provision sa panukalang budget na nakikita niyang hindi kailangan o pwede namang merong implication o pwedeng labag sa batas ng mga provision sa panukalang budget. Nasa kamay pa rin niya ng Pangulo kung aprubahan niya or meron siyang mga i-veto na provision na ito. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.